business kaalaman. Ngayong araw, papasyalan natin ang third largest island sa bansa, ang province of Samar. Kilalanin natin ang mga Notehanon at Waraynon, big-time interests. Pakikinggan din natin ang MBA ng mga entrepreneurs na nakasama natin doon. Ako po si Lava Yuber at ito pa rin po ang inyong #1 and trusted negosyo partner on TV, ang Go Negosyo. Kaya mo, tagumpay sa kahirapan. Tara na po't kilalanin natin ang Samar dito sa ating video nila. Malaki pong probinsya ito, umaabot ng 350,000 hectares with a population of about 700,000. As yung buong island is about halos 2 million population ang buong Samar Island. Tawag namin sarili namin dito mga Nortehanon. Northern Samar is basically agricultural. We have the best seafoods from crabs to lobsters to all the type of fish. But we're also trying to develop new products like pili. Kasi marami dito mga lugar na may pili, so dinidevelop po namin yon. And then marami po ngayon dito mga SMEs from handbag making to other coconut-related products. Marami po kami magandang mga lugar. Meron kaming mini Boracay na White Beach, 2 island yon. At malapit lang dito sa airport. Ang flights namin everyday, so yung mga destination, madaling puntahan. Meron pong lugar dito sa Northern Samar na dineclare as the 7th geological wonder of the Philippines. After nung subterranean river, diba? Yun yung pang-anim eh. Ang pang-pito is called Biri Rock Formation. Yung mga bato na yun, it took millions of years to create. Marami kaming mga events pag town fiesta ng Katarman. Actually, ang pinaka-highlight is yung 1 week celebration kasi merong free concerts, merong Miss Katarman. We are now looking into large-scale tourism development na ang model na gagamitin namin is yung PPP model, which is the public-private partnership model. Meron kami ditong microfinance council, yung mga credit cooperative, active po kami doon, and lahat po ng support na kailangan nila binibigay ng probinsya to spark and to encourage and to sustain yung mga small businesses dito sa Northern Samar. We want to invite you to Northern Samar. We have very nice ecotourism sites. We have nice islands. We have nice beaches, waterfalls, and at very affordable prices. So please come to the friendly province of Northern Samar. Marami tayo dito mga pili nuts, mayroon tayong mga seaweeds, marami tayong mga wild vines, so which can be turned into handicrafts. Marami rin tayong mga root crops na pwedeng ma-process into food items. We are processing some of this coconut into different items sa food, pwede sa bukupay, pwede sa suka, pwede sa mga wine, ganyan, at saka mga ethyl alcohol, meron din mga charcoal, ganun. Itong coco coir, malaki ang demand kasi nito, hindi lang sa international, especially na dito sa local ngayon. Kasi ngayon, ang DPWH ay nangangailangan ng maraming coco coir, geotextile nets ang tawag nito. Itong bago ngayon na isda, tinatawag namin pangasius, na kung saan pinifillet ito. Ini-start pa lang natin ito na i-develop. So, malaki ang demand nito. Itong mga products na ito, nagko-contribute around mga 20% sa gross value incomes ng probinsya. Ang mga products na ito ay may mga hinaharap na problema, gaya ng mga hindi magandang pagka-package, ganyan, hindi magandang pagka-labels, minsan kulang sa quality. Ang ginagawa namin is we conduct product development trainings, we render product design consultancies. We also provide initially
mga labels na design ng mga ibang agencies ng DTI come to Northern Samar and invest. We will assure you na we will give all the assistance that you need from the DTI and from the other agencies na kasagabay namin. Susunod na po ang ating Big Times List. Dito lang po sa Go Negosyo. Kaya mo, tagumpay sa kahirapan. Nagbabalik po kami mga suki at dahil ang Samar po ay talaga namang rich sa kanilang yamang pang-agrikultura at yamang pang-karagatan, abang kanilang mga entrepreneurs doon, patok na patok din ang negosyo pagdating sa kanilang mga resources. Kilalanin po natin sila dito sa ating Big Times List ng Hiatas Delicacies. Lagi kami nagsasali sa mga trade fair. Ang kakaiba po sa produkto namin, yung test at saka pure pili talaga ang ginagawa namin. May tumutulong naman sa amin katulad ng DTI at saka ngayon yung ROMIF, yung nagbigay sa akin ng label. Pag pumasok kayo sa isang negosyo, yung alam ninyo dati. Kasi kahit na ikaw lang mag-isa, tuloy-tuloy ang pag-process mo. NC Pili Pastries. Nung mag-attend ako nung trade fair sa Maynila, doon ako nakakuha ng mga ideya. Naisip ko na ang pili pwede rin gawin. Hanggang sa initiative ko, nakagawa ako ng kopya di pili. Ang fruit cake pag December, maraming order sa akin. Yung sa packaging, dito kami natatalo dito sa Northern Samar. Kasi pagdating sa trade fair, lalo na pag mga foreigner, kukunin yung produkto mo, titingnan ang packaging mo, parang wala silang gana kumuha. Sa gustong magnegosyo rin, mag-try din kayo na pagbutihin nyo, lalo na sa mga packaging, sa mga pagbalot nyo ng mga produkto. Maliban sa packaging, balutin nyo ng maayos kasi yung iba basta na lang mabalot ng silupin. Oxide Ceramics. Kuha ko yung Oxide Ceramics na pangalan sa business dahil lahat ng mga ingredients na ginagamit sa ceramics ay nagtataglay ng mga oxide elements o oxygen bearer kagaya ng silica oxide o alumina oxide. Naisipan kong tuklasin kung paano nila ito ginagawa. Pinag-aralan ko sa internet yung mga theory nila, tapos pinagtatagpi-tagpi ko, parang puzzle, hanggang sa mabuo ko, makagawa ko ng produkto at ito na nga yung pinaghirapan ko. Itong produkto na ito, hindi ko ito nakita sa mga malls dito sa Pilipinas, kahit sa Maynila. Ito kasi hand polish. Yung mga tribals yung dinidisenyo ko kasi walang kakupas-kupas pag sinabi tribal eh. Dati yung nagka-crack siya, saka malabo, matte. Yung na-overcome ko ito dun sa pagtitimpla ng coating para maging makinis siya, makintab yung natural shine na lumalabas. Sikaping yung papasukan yung negosyo, may direktang kaalaman kayo para kahit ikaw lang mag-isa, kaya mong paikutin ito at palaguin. At saka, higit sa lahat, yung raw material, kung may mga material man kayong gagamitin, dapat sustainable para mapanatili nyo yung business nyo. Hilda's Creations. Ang main agenda ko dito ay community organizing. At the same time, matap yung mga raw materials na galing sa Northern Samar. Nagsimula lang kami doon sa nakita naming mga raw materials na nagkakalat doon sa mga palayan. Nakikita ko yung mga nanay, walang ginagawa, lalo na yung nasa mga sitio. So, nagsimula kami sa mga trainings, binibigyan ng training yung mga nanay para makapagsarili. Simula kami sa raw material na mga salot ng mga pananim. Pangalawa, yung recycled namin galing sa papel na ginagamit namin as bag.
And then, yung iba naman, mga plastics. Sa isang negosyanteng nagsisimula pa lang. Una, kailangan mong mag-develop ng mga tao. Pangalawa, nagsisimula, kulang tayo sa capital. Talagang, kami, from basic hanggang sa makarating kami na nakapamili na kami ng mga makina. Plano namin ilabas ito, pero mas maganda, ma-maximize muna dito sa local. Magsimula tayo sa basic, hanggang sa madiretso natin to pwede nating sabihing malaki-laki na para makita natin yung direction. Hindi yung nagsimula tayo tapos pagka next month wala na. So yung gusto ko yung merong sustainability in terms of business. Hubasan coconut-based products. Sinubukan ko ng parang mananggiti, testing sa amin, niyog namin. Sinubukan namin ng wine muna. Tapos yung iba ginawa namin ng suka. Nakita naman ng government halimbawa sa DTI, yun, tinutukan nila yun. I-develop po para gumawa ng suka ng coconut vinegar. Yung suka namin na talaga natural na siya, walang chemicals na hinalo namin. Natural fermentation lang. Sa unti-unti namin, yun na nakuha namin yung sekreto paggawa ng suka. Pag dinegosyo man, kunting tiyaga lang. Yun, makukuha nyo ang kay maraming talaga challenge na pagsubok. Lang, tiyagaan mo lang. Talaga kung talaga yung pangarap mo ang ganong negosyo, makukuha mo yan. Karangyaan Fisher Folks Farmers Development Cooperative. Nagsimula po ang aming negosyo sa tulong po ng DTI, Rumit. Sila po yung nagbigay sa amin ng mga trainings like seaweed pickles and seaweed chips. Last 2007 pa po ay nagkaroon na po kami ng seaweed farm. Kaya pinasok na rin po namin ang pagpo-process ng ganitong produkto. Dati po yung na-encounter namin ng mga problema, plastic jar lang dati. Napag-alaman po namin na hindi po pala siya pwede sa plastic jar lang. Kaya ngayon po, nag-set na po kami ng glass bottle kasi doon po talaga siya nababagay. Tsaka sa label naman, dati, temporary label lang po kasi yung kaya medyo nahirapan kami. Una po, kailangan talaga ang tiyaga, tapos pananalig din po sa Diyos, at dapat din pong sundin ang mga tinuturo talaga ng trainer para maging successful po ang ating mga business. Mananglilis, pinangat. Pag gumagawa pa yung magulang ko, tinitingnan ko saka tumutulong po ako. Ang pinangat ko po, yung hinihiwa po ng maliliit, pino po. Tapos, ang pagkaiba, yung kargado po sa gata. Yung sa komersyal po ng mga pinangat dito, karamihan po, kahit kunting gata, nakakagawa po sila ng marami. Pero yung sa akin po, kunti lang po nagagawa. Karamihan po ng problema, yung kadalasan yung pundo o puhunan. Ginagawa ko po noon, iikot lang po yung ibibili, tapos kikita din. Payo ko po doon sa mga gusto magnegosyo ng pinangat, wag lang po kayo mawala ng pag-asa. Kahit po walang puhunan, sikapin lang po ay paikutin lang yung bintaba para masustain po yung negosyo. Pepino mo sa aming pagbabalik dito lang sa Go Negosyo. Kaya mo tagumpay sa kahirapan. Diyan ka lang. Nagbabalik po ang Go Negosyo at sa aming pagbisita sa Northern Samar. Di pwedeng mawala ang ating negosim na ginanap sa SME Caravan. At pakinggan po natin ang ating mga entrepreneurs na sina Sir Boots Bartolome at Sir Riuel Vertusio. Dito po sa ating Magandang
Business Advice. Success, yan po ang aking formula para sa mga negosyante. Success is always around if you want it. If you want it, you can have it. If you don't want it, paano kung gumigising ka tuwing umaga, parating mo sabihin, "Hay, nako, hirap ng buhay. Hay, wala akong pera." Always think, kahit 20 pesos lang ang pera mo sa wallet mo, sabihin mo, marami kang pera. So always think, I am successful today. Today. If you're alive today, magpasalamat ka sa Diyos dahil binigyan ka ng another chance. But try to be good this time. Okay? Move forward. Do not think negative. Think always moving forward. Don't think of competition. Alam mo ang competition? Compete with yourself. Huwag mo sisirain yung competition. Don't say bad things. Marami akong competitor, but I always pray for them. Okay? I always compete with myself. No? Please, do not lose hope. Mindset mo yan. Mindset lang yan. Kung ako ay isang OFW na muntik na akong bumitaw at bumalik sa pagiging OFW, palagay ko hindi ako makakarit ng ganitong success. It's just patience. You have to have that mindset. Positive. No pain, no gain. Remember that. Kapag kayo, lalo na sa agricultural na lugar, doon lang mag-i-stay sa negosyo, doon sa pinaka-core na produkto, o konti po ang pera niya. O konti. Okay? Paano mapapalaki? Balutan pa ng ibang produkto like a nice packaging, process ng konti para may tinatawag na value added. Dumadami na po ang inyong kita. Pero anong lesson na dito? Ang pinakamalaking multiplier sa halaga o sa value ay kapag binalutan mo ang iyong produkto ng magandang service. Yun po ang malaking multiplier ng halaga. Okay? And the more services that you wrap around your core product with, mas malaki po ang inyong makukuhang pera sa customer. I am very happy that your Go Negosyo team was able to visit Katarman Northern Samar. Indeed, plenty of business people here have been enlightened by the resource speakers. All of the businessmen here are facing some sort of crisis. But with the inspirational talks given by the resource persons, I am sure that all of them would feel more encouraged right now in spite of the challenges they are facing and the new opportunities being offered in terms of assistance on consulting and the stuff like that. Sa aming pagbabalik, tatak negosyo na po dito lang sa Go Negosyo. Kaya mo, tagumpay sa kahirapan! Ikaw ba ay OFW o kapamilya ng isang OFW na nais matutong magnegosyo at kung paano palalaguin ang inyong kinita sa abroad? Punta na sa kauna-unahang OFWs and Families Summit ng Villar Foundation at Go Negosyo sa November 24, Huwebes sa World Trade Center, Pasay City. Libre po ang entrance fee. Makinig sa kwento ng tagumpay ng mga kababayan nating entrepreneur at magkaroon ng pagkakataong manalo ng house and lot mula sa Camellia Homes. Kita-kits! After ng learnings, healthy namang mag-unwind at mag-enjoy sa Northern Samar. And we found a perfect spot for you. Aba, ito po ang Haven of Fun Beach Resort. Oh, pangalan pa lang. Fun na, di ba? Ito po ang gusto lang nila,
videoke sa gilid po ng isang beach. Pero naging isa na itong full-bloomed seaside destination. Alamin po natin kung paano nag-umpisa si Mrs. Julieta Mahinay ng Haven of Fun Beach Resort dito sa ating Taktak! Last 2005, videoke bar lang to. Tapos maraming tao pumupunta dito kasi may white beach dito. Tapos nagdala sila ng mga tent kasi walang mga cottages. Then nag-advise sila sa amin na magtayo ng mga cottages. Bumabalik ang mga tao rito kasi maganda ang lugar namin. Very relaxing. Tapos maputi ang buhangin. Maraming corals at saka isda na makikita. Masarap ang mga pagkain, mga native, fresh ang pagkain, may mga free seafoods kami. Ang mga amenities namin, beach volley, table tennis, badminton, boating. Mayroon kaming function hall for conferences and seminars. May family room kami, good for 4 persons. Mayroon kaming aircon room na maganda din, tapos may non-aircon kami. Para sa bumibisita rito, mayroon kaming recreational activities. Pwede mag-tour around the island, boating, videoke bar, at iba pa. Noong una, nahirapan ako sa pag-manage. Then, maraming mga tao nag-advise sa akin, yun ang gawin. Tapos bumisita kami ng iba't ibang resort, doon natuto din ako. Ilan sa mga future plans namin ay expansions ng beach resort namin. Magdagdag ng mga rooms at saka cottages. Then makabili ng jet ski, banana boat at iba pa. Naka-provide kami ng employment sa mga tao. Yung mga goods nila, binibili namin. Naging daan ang negosyong to dahil nakatulong kami sa community. At yun ang advocacy ko. Ang advice ko sa mga taong nanonood na gustong magnegosyo ng kagaya nito, sipag at tiyaga at manalig sa Diyos. Oh! Mga partner! Suki! Gusto naman ang ating oras. Relax! Magkikita pa tayo next week, ha? Dito lang yan. Siyempre ako pa rin po si Lava Rivera. Dito pa rin po ang inyong #1 and trusted negosyo partner on TV, ang Go Negosyo! Kaya mo! Tagumpay! Sa kahirapan! What?